Hoy boy! Tanga ka ba? O di ba contradict putya, tomboy talaga, contradict. Contradict. Tomboy. Galing. Nabalik niya sa tomboy. Nandito kasi tinalo mo si Sihan. Yung rapper na dinayok at pinatiklop. Kala mo pinasok sa well sa sariling base, winalis ko. Steven, wala kang winasak na teritoryo. Basag na yon pagdating mo. Yan yun. Jesus back to react. Andito tayo ngayon sa delayed reaction and ang gagawin ko ng reaction video ay yung battle ni Baltz versus Steven na nakasalang din ngayon sa Right of Way 2, no? Na ang kalaban ni Steven ay si Didel at ang kalaban naman ni Baltz ay yung tinalo ni Didel na si Mason. So, yun, reaction video tayo bago yung battle nila sa Right of Way 2. Tapos, bago yan, shoutouts muna sa CompBuds Computer Center dyan sa A. Banson Street sa Balanga, Bataan. So, kung kailangan nyo ng bagong computer, bagong laptop, yan, meron sila dyan. Meron din silang aftermarket services, may repair, at nagtitinda rin sila ng mga budget-friendly units, laptop at desktop. Alright, so sige na, diretso na tayo. Huwag na natin patagalin. Yan, Baltz versus Steven. Langit Lupa, 2026. Let's go! 2 minuto dapat pakinggan natin Langit Lupa 2026 Right of Way. Baltz. Yeah. Ano to? Pinadala ng Bicol? Psst. Bitch, don't fine test me. Di ka naman Bisaya, tol. Paano kayo sasalba ni Sheyi? Kalalaking tao, i-add ako sa IG tas magpapapogi sa story. Pwede mumudmud ko yung mukha mo sa pader hanggang yung crowd ay ma-hype na ma-hype. Puki ng inang face card dyan. Ang sarap iswipe ng iswipe. O Face card, yung card wordplay, tapos swipe, parang credit card yan. Intindi ko to. Tuloy tayo, Baltz. ikakaskas ko ng ikakaskas, parang may payment na na-deny ng na-deny. Hanggang umabot sa puntong buhay niya na yung pa-decline, ang pa-decline. Kung sa akin di ka pa rin believe, di wag. Paparanas ko sa'yo madikdik na demigod. Andito na kasi yung may sniper na bit-bit. Wag mo na i-testing, Brad. Hit after hit, kahit isang mata nakapikit, parang Fetty Wap. From credit card na reference, bigla siyang nag-jump sa ano niya, parang assassin style. Tapos may konting parang homage kay Fetty Wap kasi kahit walang isang mata, hit after hit kasi 'di ba? Parang sunod-sunod din yung mga hit singles niya. Fetty Wap. Okay sa intro. Ganda yung intro niya. Tuloy tayo. Ang boring mo kasi mag-spit, tol, nakakabwiset. Sir Arik, pag rounds na ito, pakilagyan ng subway surfer sa gilid. Medyo maikli kasi yung attention span ko. Kasi nga isang Gen Z na poet. Kaya ibang klase mga concept. Ilang segundo lang tapos na tro. Trip ko mga short form content. Hindi ko sure kung bakit niya dineliver ng intense na wala namang parang wala namang parang binitaw niya na mga short form content. Ano yun? Parang wala namang attack kay Steven yan talaga. Kesyo boring daw magbitaw si Steven. Wala, parang ang pangit. Sayang yung sayang, ayaw niya lang sigurong maging laylay. No, kasi tagal siya nag-narrate tapos in-intense niya. Ayaw niya lang siguro ng mahaba na laylay yung time, yung speed niya. Okay. Lloyd. Parehas tayong Gen Z. Pero ako yung sa Gen Z sa labas naglagay, umakyat ng puno, inabutan ng gabi. Nakipaglaro sa mga asong kalye, pati pusa. Ikaw yung Gen Z pinalaki ng TikTok. Sa screen ka nagkaroon ng maraming muta. Awit putya. Magkaiba tayo ng childhood boy. Yari ka sa akin pagdating sa langit lupa. Sabi niya kanina, siya yung gusto niya ng mga short form content. Parang dinideclare niya na
Yun yung pinapanood niya. Tapos bigla niyang ibabalin kay Steven na si Steven daw yung lumaki sa TikTok. Contradicting yung statement ni Baltz dito. Nilalagyan niya ng, tsaka yun, nilalagyan niya ng aggression, parang hindi kailangan ng aggression doon. Baka may ibang way ng delivery na pwede niyang gamitin doon. Proceed. Kahit isang kamay lang gamitin ko, yamuha niya magkaroon pa rin ng bengkong. Kasi kalaban ko, wala pang titulo. Rights lang ang meron! Yun, okay yung ano na yun. Setup niya na yun. Ang kamay lang ang gagamitin ko. Kasi hindi pa champion si Steven. Si Baltz, yun yung sinasabi niya, wala ka pang titulo. Rights lang yung meron. Steven ang puta. Dapat didel na agad pa no sobrang lame niyan. Sumasakit na yung likod ko kakabuhat sa lineup ng day 1. Anong plano mo? Malalain back pa? May ano pa siya, no? May acting pa siya na, sakit ang likod ko. Kakabuhat daw ng day 1. Bobo, kahit nag-wordplay ka nang binigyan na ng job para mag-work naman pag sinabing reels di totoo. Steven, what the fuck? Nung sinabi mo mga yon si Arik pati yung crowd pinagtawanan ka on the spot. Kaya lugi ako kung maghahanap din ako ng mga linyang imamak. Paano ko i-expose na joke yung sulat mo kung aware na silang lahat? Di ba? Paano ko imamak yung hokay na ginawa mong hukay? Napakawak mo naman lintik, mga bao mo na banat. Lagi na lang namin te sa mga ganyan satsat. Di ako makapagtimpe. Nakakakuha ng reaction yung mga palpak mo na linya. Ba't yung mga pinag-isipan mo mabuti? Hindi. Ayun, so yung line mark niya is pangit yung sulat mo, pero yung mga hindi mo, yun nga, pinag-isipan mo hindi. Para nag-i-statement lang na. Nag-i-state lang si Baltz. Wala pa siya masyadong creative lines na ginagawa. Hindi niya pa nilalaro. Parang sinasaktan niya pa lang si Steven dito. Lang naman kasi yung ika-ani mo, yung nilanseta kasi tumatak yung skema. Yung current god ni GL, madaling gawing komedya kasi yung linya bumenta. Dapat gets mo repa. Typical writer na sumasabit sa gawa ng ibang MC. Yan yung ambag nyo sa ating scene. Ang punto lang dito, nagiging relevant lang yung ganyan stilo kasi relevant din yung pinagkuhaan nyo na dating scheme. Kaya may masasabi ka ngayon, iho, kasi marami rin akong highlight nung Grain Assault 17. Kaya sa pangka-clown ka sumagad kung yung paraan mo para umangat. Sa mga linya ko umangkas, sa mga pain kumagat. Tingnan natin kung sumapat. Ngayong round mo na, paalala mo na sa mga tao yung mga linya kong tumatak. Round 1, Baltz, okay siya, no? Yung aggression niya nandoon, pero may mga time na parang yung linya hindi akma sa aggression. Okay yung opener niya, pero ayun, may yung aggression niya, dapat makontrol niya ng maayos. Tapos, ano wala siyang conjunction line eh. Parang, ewan ko lang parang wala siyang from one topic to another. Hindi ko nakita ko conjunction line siya. Bigla siya na yun, parang yun nga, bigla siyang yung from credit card, bigla siya naging assassin. Yung hit after hit. Tapos, ano pa ba yung ano ko dun? Yun, siguro, ay yung panapos niya na line marking, niline mark niya si Steven kasi wala siyang na-line mark. And then, inunahan niya na si Steven na malamang pagka predict ko na to si Steven, ila-line mark ako niyan. O sige, paalala mo na. Parang minain condition niya na yung mga tao na, o pag nag-line mark yan, na-predict ko na yan. Yun yung linya ni panapos ni Baltz para madiskaril yung diskarte ni Steven. So, tignan natin kung paano haharapin ni Steven yun. Okay yung round 1 ni Baltz. Tayo, round 1, Steven. Let's go. Unang banat, pakinggan natin!
Tangina, sorry. Hawkeye daw dapat, hindi Hawkeye. Tangina, tol, taga Bicol ako. Yung Tagalog na language, di kami doon nakapokus. Nakakahiya naman sa'yo, taga QC. Tapos nagsabi ng 10 otus. Di ba? Utang, wordplay ko daw. Medyo maganda yung binalik niya yung pamumuna sa kanya ni Baltz na regarding sa diction sa pananalita yung sa Hawkeye. Pero binalik niya kay Baltz yun na Tagalog ka tapos 10 otus, parang ganon. Kaso ang lame lang nung delivery niya pa. Parang siguro kinakabahan si Steven D. Tuloy natin. Medyo mid yung rebat niya, okay kasi nabalik niya yung sinabi ni Baltz. Mid lang dahil sa sa delivery niya. Parang lame delivery yung ginawa. Tignan natin kung meron pang. Tanga, yung pagsilip mo doon. Utang, wordplay ko daw. Tanga, yung pagsilip mo doon, sobra mong bogok. Sinasadya kong mag-wordplay ng ganon, requirements yan sa motus. Bogok. Sobrang mong bogok. Di nag-react yung mga tao. Requirements yan sa motus. Kailangan daw ganun. Yun, mid-rebat. Kailangan mas maganda siguro kung mas maayos yung delivery ni Steven doon. Pero yung boses, sa boses ni Baltz kanina maganda. Okay yung boses ni Baltz. Malinaw, pakinggan. Yun nga, yung aggression niya. Kahit gumagaral-gal ng yung boses. Naiintindihan pa rin yung salita. Si Steven, okay yung boses. Parang parang batang, parang binatang, palaki pa lang yung boses. Okay. Tuloy natin. Tingnan natin written niya, Steven, kung magre-written na siya. Di ba, motus? Sabi niya kay Exodus, Boss! Ako to! Si Puno ng Saging! Ngayon alam ko na kung bakit nalalait ka ng Bisaya. Gusto lang gumanti na ito ni Christian Puno. Puno ng saging, tas nalalait ng Bisaya. Hoy, tangina mo! Wala kang puso! Kasi ito... Lift up, na? Kasi ito ganti ko yan sa girlfriend mo. Parang yun. Lame nung delivery niya pa. Parang kinakabahan si Steven. Parang hindi niya na-deliver sa crowd yung punto na gusto niya sabihin. Tapos, yan, nanghihingi. Sa akin, minus sa akin yun, nanghihingi ka ng reaction. Nanghihingi ka ng reaction sa crowd. Tip-top, lang. Alam mo silang mag-react. Kung hindi sila mag-react, wala. Tuloy tayo. Lift up, na? Kasi ito ganti ko yan sa girlfriend mo! Papasukan ko ng prutas yung puwet niya, isasalpa ko ng malalim. Reverse Bisaya! Ngayong siya naman ngayon yung papasukan ko ng saging. Okay. Magagalit ka na kasi nadamay siya. Awkward. Kasi sa pulo, bawal yan gawin. Nagulat ka ba, iho? Tanga, pinatunayan nyo lang sa amin na di ba kayo ready para rito? Huwag kayo Ayan. Pinangunahan niya na naman. Pinangunahan niya si Baltz dito. Kesyo, tinira niya yung girlfriend ni Baltz. Tapos sasabihin niya, nagagalit ka na. Di bawal yan sa pulo, pinapakita niyo lang na hindi pa kayo ready rito. Hindi naman, wala eh. Parang maganda sana yun kung na-set niya ng round 1. Tapos, yung, di pa kayo, ba't ka nag-react? Hindi ka pa rin. Sa round 2 niya naman ginawa. Siniksik niya sa isang, sa isang linya lang. Parang hindi siya tumunog tuloy masyado sa tao. Hindi niya naabot yung ng crowd. Yung understanding ng crowd sa linya niya. Tuloy natin. Galala mga Bisaya,
Igaganti ko kayo rito sa manok nilang nakilahok. Oh, itong Tagalog na mahilig magpagpag kakain ng alikabok. At kung sakali man lumusot, itong piling maraming alam dito sa syudad na piling solid kong mangupak, patay ka sa Bisaya dun sa semis, di ka na makakalabas ng buhay sa gubat. Kaso di yan... Ganda ng boses ni Steven pag nag-agro siya, no? Parang okay yung quality ng boses niya. Bass, pero malinaw, hindi masyadong malalim. Ay intindihan pa rin. Yung linya niya about sa Bisaya, parang kung makalusot ka man, yari ka dun sa Bisaya. Hindi din ako pabor doon kasi parang tinatanggap niya na kung di ka manalo, hindi man ako manalo sa'yo, yari ka sa Bisaya next round. Ang hindi siya, ang battle rap ay hindi akma para sa ganong klase ng humility. Pwede kang maging humble sa battle rap pero hindi sa way na yon. Kasi parang tinanggap niya na or binibigyan niya na ng space na matatalo siya. Sayang. Hindi ko trip yung line niya na yun. Tuloy natin, baka maganda yung setup pa lang, baka maganda yung payoff. mangyayari. Kasi kung nakalusot ka sa digmaan, mas malaking gulo yung sasapitin mo ngayon at ako na rin magbubuod. Kasi pagtapos kong pasabugin yung teritoryo, itong pulo naman yung susunod. Itong pulo naman yung susunod. Contradiction. Ululwala ng fake joke, rekta ang lahat ng suntok ko dito sa Tagalog. Kaya huwag kang natatakot at saktong kakagaling lang sa digmaan nitong pulo, kaya may trauma sa pasabog. Tandaan mong di ka straight. Huwag mo nga akong ginagago, di ka sa akin mananalo. Di ko na kailangan ng maraming pakulot, malambot ka pa masyado. Habang ako ay bagyong galing Bicol, para Para nagka-character assassination. Siniset niya, minimind condition niya na hindi ka straight. Hindi ko kailangan ng bagong pakulo, malambot ka pa masyado. Kasi yung pakulo, yung fake choke niya, gagawin niya sana yung fake choke niya, pero parang sinabi niya, hindi na ito fake choke. Pero ayun. So, parang contradicting siya kasi medyo ginamit niya eh. Tuloy natin, Steven. sa mga hindi natututo dahil ako ay kalamidad at gulo. At pagtapos kong itumba itong puno, sino pang haharang dyan sa pulo? Call out na siya sa pulo. Siguro Puno yung pangalan ni Balt. O last name siguro ni Balt yan, Puno. Kasi sabi niya kanina, Christian Puno ba yan? Tapos tinutuloy-tuloy niya yung Puno. O dahil sinet lang ni Balt na Puno, daw yung puno ng saging. Parang gano'n. Tuloy tayo. Si Jabo! Si Shernan! Hindi. Kasi wala namang kinalaman si Shernan sa kalidad ng sulat ko. Tanginang palusot yan, tol, para kang babae. Pero pag may maganda nang naitutulong sa kanya si Shernan, wala naman siyang pangit na masabi. Mas parang ayuda lang sa squatter yung senaryo, mga pare. Kasi kapag alam niyang wala na siyang makukuha kay Konsihal, boom! Hindi na siya kasali. Kaya di ba, di siya sinamahan ni Sharon last event. Kahit alam niyang delikado na baka mamatay itong bata. Gusto di sinamahan ng amo. Ako na maglalagay ng bala. Kasi kung di ka aso, ba't maamo ka sa Dalmatian ng puta? Tama kang bata ka ng aso, halatado naman dito sa mga naglalabas ng tuta. Damay-damay na to. Di ako natatakot. Si Shernan taga Bicol yan, kaya wag mo nga akong ginagago. Dati pa lang ramdam mo na kung paano mag-handle mga Bicolano. Nice. Kaso, parang ginagamit niya si Shernan para atakihin si Baltz. Okay yon kasi medyo babad na, no? Parang okay na dun sa okay na dun sa sana tinapos niya na or sana pinaiksi niya na lang yung part ng writing niya na yan. Okay na dun sa yung sa kung ayaw samahan ng amo, ako nang bahala maglagay ng bala. Ganda nun. Parang wordplay niya sa amo tsaka bala. Go.
torture ang inabot. Di na nga yan nakalikas. Nakakalimutan mo yatang nandito ka sa Pilipinas. Tandaan na ang mga bata ng squatter ay namamatay sa hirap. Champion to! Champion to! E di meron ka ng title. Valid na nga ba yung titulo mong tangan-tangan, tanga? Finals nyo, Oragon yung title. Ngayon paano mo ko yayabangan? Kung yung mismong titulo mo sa bulo ay sa amin yan nakapangalan. Squatter pa rin! At kung ayaw nyo naman na sa mga tao yan nalalantad, at sa mga squatting ay ayaw mong nadadagdag, ayaw ko rin namang nakakakitang nahihirapan na squatting ng dahil sa kanilang bata. Pues, ako na maglalaglag! Nice, nice. First, ako na maglalaglag. Bata, nahihirapan. Laglag. Galing nun. Sige. Overall tayo. Okay yung performance ni Steven. Mid-rebut. Yung medyo alanganin pa siya mag-deliver nung umpisa. Parang bumibelo na lame. Lame lang muna yung delivery. Tapos, bigla siyang lumakas. Yung boses niya, ganda ng quality. Bass yung boses niya pero hindi malalim para hindi na maintindihan. Pero ang ganda. Okay yung niya, okay yung quality ng boses niya. Tapos yung Cernan angles niya, masyadong nababad lang, no? Pero may magaganda siyang linya na pumasok doon. Tapos yun, yung Oragon title, Pulo. Pagka nag-champion ka sa Pulo, Oragon yung pangalan ng championship nila. So, binalik niya kasi Oragon Rap Battle naman yung pangalan ng liga nila. Yun, okay yun. Na magandang butas yun. Pero pang isang gamit lang. Parang ganun. Tapos, yung ender niya, ayan, binabata niya. Binabata niya si Baltz. Lakas. Tapos yung panapos niya na hirapan yung bata. Laglag. Alam niyo na kung saan papunta yun. Yung double meaning na. So, sige, for this round, round 1 ni Baltz versus round 1 ni Steven. Yung kay Baltz kanina, 9 ako doon. Kay Steven, 9 lang din ako dito. Tabla muna. Wala pa akong makitang lamang, no? So, may parehas ko silang nakitaan ng laylay. So, sige. Ito tayo sa round 2. Baltz, let's go. Tayo, paano kang bala? Pakinggan natin! Tangina, paano to sasabay sa Agos? Oragon yung finals namin. Oo, matagal ko nang tinapos. Diba? Ano kaagad? Nabawian niya kaagad yung malakas na line ng Oragon. Ano sa akin yun? Up yan. Good yung rebat na yun kasi yung malakas na linya na ibalik niya. Tagal ko nang tinapos. Yan, baka meron pa. Tangina ka round dyan, ang weak mo, bading. Alam mo pag sumisigaw ka, kaboses mo si Kiko Matching. Sabihin mo, Hello mga bata! Okay yung unang rebat niya. Yung pangalawa, pinunan niya na yung boses. Pinunan niya na yung boses ni ni Baltz. Ni Steven. Pinunan na ni Baltz yung boses ni Steven. Para kang boses ni Kiko Matching. Parang lumaylay ng konti. Mid-rebat na lang. Tuloy natin. Baka meron pa. tanga wala kang dating. We ain't the same bitch. Walang sinabi yan si Kiko Matching. Pag ako na nag-ape shit, undayan ko ng sapak sa mga kamau-kamaumay. Paralisado pag gandusay. Magmumukha kong gumagamit na naman ng AI. Tangina may magsasalita na gulay. Hindi na pala rebat yung kay Kiko Matching part na pala ng line niya yun. Ganda, okay yun. Okay yung transition. Kiko Matching ape shit. Pag ako nag-ape shit.
kung gumagamit na naman ng AI, tangina may magsasalita na gulay. Oo, bugbog sarado. Nagka-crack yung mga buto, kada bato, ng 1-2. Lang silbi, mga inipon niya na calcium. Masasabi niyong life imitates art. Paano mo na siyang bida sa spolyarium? Pero may chance pa daw makasilat, sabi ng mga online source. Ulul, magkaiba yung dark horse sa dark na mukhang horse. Pero road to semis na. Painit ng painit ang mga prospect, kaya di na ako magtitipid ng labes. Lahat gusto maging greatest. Kaya mga rapper tumitindi ang kapit. Kaso isang taon na akong may braces. Di na bago sa akin yung umihigpit na bracket. Creative siya kaso ano eh. Ang braces bracket. No, creative siya kaso hindi siya nakakatakot pakinggan. Hindi siya nakakayabang pakinggan. Kung ipapabitaw mo 'yon sa nagjo-joke, magtutunog bara siya na malalim. Pero maganda kasi joker yung magbibitaw. Pero kung yung kagaya ni Baltz na aggressive ang style, tapos magbabanggit ka ng braces na humihigpit na yung bracket, parang alam mo naman kung sino ang mostly na nagpapa-braces. Mostly, nasabing lahat. Alam niyo na yun. Wala na, lang. Pero maganda, creative siya. Tuloy natin. Baltz. Si Denmark nila lait kasi kumpara daw sa teritoryo, yung liga nila walang sinto na dala. Tanong ko, wala ba talaga? Guess what? Si Denmark, si Martmol, si Martri, di rin nalalam na sinto sila. Alam mo, papaliwanag ko pa ba? Tanga, ikaw lang taga-Orago na di alam na may sinto kayo. Steven Oras na para magtaka. Ayos yun. Galing nun hanap niyo ng galing ng butas na ilait ni Steven si Denmark. Kasi wala daw sinto sa kanila. Pero bawat liga meron. So, kasi sabi ni Baltz na ikaw yun. Kasi si Baltz hindi mo binasag yung teritoryo, matagal ko nang sinira yun. Parang ganyan sinabi niya. Pinalo ko na yun, top player nila. Galing. In which parang pinagmamalaki ni Steven din yung achievement niya dun sa battle niya sa galing Baltz. Well, binasag yung red. Play tayo, Baltz. Dapat ba ganito ka sumapak ng battle mo kay Sihan? Para ang tanga. Una mong gawin, ayusin pwesto ng mga paa. Dapat medyo tagilid para di ka matumba basta. Tas angat mo yung mga braso kasi yan sa'yo magsasalba. Eto mahalaga, dapat pagsasapak ka, yung katawan mo ipihit talaga. Dapat mabato mo yung natural mong bigat na dala. Ano? Bitch, wag ka na magtaka. Tinuruan na kita ng basic self-defense para naman sa akin may palagka. Nice. Sobrang bobo mong putang ina ka. Haba lang. Steve lang tawag sa'yo. Haba lang yung setup nun sa self-defense. Pero, galing nun. Next. Huwag ka na magtaka. Tinuruan na kita ng basic self-defense para naman sa akin may palagka. Sobrang bobo mong putang ina ka. Steve lang tawag sa'yo ng mga hurado. Kahit Steven talaga pangalan mo, di nila maalala paano di ka nagmarka. Pwes delikado yang si Steve. Pag ako na bumunot, malabo tong maubos. Wanto sawang kalabit kay Steve hanggang sa di na mabilang basyo ng bala na nahulog. Buong kwarto magkakausok. 24 oras tong kay Steve. Dahil isa nakatutok. Parang, creative siya. Parang, siya eh. Tawa na siyang pakinggan kasi na siya. Nagbanggit na siya nang wala na sa rap talaga na personality. Labas na yun ng 24 oras, nakatutok. Ayos. Hindi po. Di mo ba oras matabunan ng kumot? Di ko titigilan ng mga labi. Lakong pake kung abutan ng hating gabi. Ibang palabas tinutukoy ko pag sinabi kong di ako takot maabutan ng saksi. Minasakir ng... Nun. Sinasabi niya kahit may witness tatapusin kita. Galing.
Tuloy pa. Ano na, on fire na si ano eh. On fire na si... Todo, di ako takot maabutan ng saksi. O minasakir ng todo. Pagkatapos patikimin ng combo, pinalayo yung mga tao nagkaharang sa paligid. Na may nagpipicture pa sa mukha mo, nakasumpa ng todo. Meron kasing taong namatay, kaya yung senaryo parang soko. Time, panis. Nye. Hina nung Ender. Nagamit niya yung 24 oras, saksi. Tapos sinundot niya yung Soko. Kaso, parang ang hina lang nung Ender niya. Hindi nag-appeal sa masa. Hindi din intense yung delivery niya. Kasi parang hindi well written yung ano. Parang mas maganda kung pinalaman niya yung, kung isasama niya yung Soko, sana pinalaman niya na lang in between nung 24 oras tsaka nung saksi. No, parang sinabi niya muna yung Steve Dailisan, binanat niya yung ano, yung eksena parang Soko, tapos sa kanya binanat yung ano, hindi ako natatakot makita ng or may makapanood na saksi. Nag-time na siya, di ba? Oh, wala na yung oras eh. Sige. Yun, round 2 ni Baltz. Ganda no rebat niya. Nabalik niya kagad yung sa Oragon. Yung Kiko Matching niya, nakakatawa yung opener na yon. Tapos, sumunod na tumatak sa akin yung well na binasag teritoryo kasi yung performance ni Steven sa teritoryo, sinira niya daw yung teritoryo. Sinabi naman binalik naman ni Baltz na matagal ko nang sinira yon. Tapos, yung self-defense, okay din yung self-defense. Tapos yun na nga, yung 24 oras, Steve Dailisa, nakatutok, saksi, yung Soko, laylay. Ender, laylay. Yan. Okay, tuloy natin kay Steven para may comparison tayo. Let's go. Round 2, Steven. Ano ang banat? Pakinggan natin. Yo! Tayo, tinuruan akong paano sumuntok. Malupit ka na, bay. Paano mo ako tatamaan? Maiksi yung kamay. Alam nyo ba? Dito ka nga, tol. Low rebat. Sobrang thankful ko talaga na nakapasok na ako sa flip top. Yeah. Congrats nyo naman ako. Congrats. Alam niyo yon, libre merch, libre pagkain, libre pamasahe, libre flip top beer, talagang solid yung alaga. Kaya nga hanga ako dyan kay boss eh. Kasi di niya rin kinalimutan yung hiling ko sa kanyang flip top event na may isang tomboy na kasama. Tol, paano mo kayo papaniwalang... So, parang nag-Arik bars lang siya. Hindi nga siya, hindi nga siya Arik bars eh. Lang siya eh. Sip-sip bars. Sip-sip bars lang siya kay Sir Enigma. Tapos, bigla niyang nag-mind condition. So, parang yung biglang singit ng tomboy para mapatawa yung tao, nakuha niya na yung attention ng tao. So, mind condition yung mga nakikinig na tomboy. Oo nga, mukhang tomboy si Baltz. Mataba, maliit, yung gupit, pang tibo, ganun. Abrace. Kailangan sabihin. Okay, tuloy natin. Steven. Tomboy yung kasama. Tol, paano mo kayo papaniwalang di ka tomboy? Ha? Sa hairstyle mo palang halata na. Kaya makikita nyo tong may bang sa ulo, tiyak na mababaw na ng bala. Ulol. May bang sa ulo. Di mo kayo May bang sa ulo, mababaunan ng bala. Tomboy haircut, tapos may bang sa ulo, mababaunan ng bala. Ulol. Di mo kayo madadaan yan sa two sides mo. Magjo-joke, sas biglang magiging seryoso. Ako na magtutuldok dyan sa kawawa. Ulol ang tawag namin dyan, mood swing. Ganyan kapag may period ang dalaga. Oh.
Mood swing. Na ano niya, na pipiga niya yung tomboy bars na ginamit niya kay kay Baltz. Pero may anak ka na pala. Napakasaya. Sa wakas mga tol, hindi na rin siya mag-isa. Sana di ka maging single mom, maging mabuti kang ina! Akala mo ano na no? Ano ka na lalaki ka pala parang ganun hindi. Maging mabuti kang ina. Hello, galing na yung Steven. Tatagos ka lang sa akin pag hanap ka ng kaluluwa! Tangina, barilin kita sa mukha eh. Hanggang sa lumampas na nga yung balat, mawala na yan sa bilog. Nang makita nyo naman tong tagos sa tomboy pag may dugo na sa likod. Gatas niya pa rin yung no? Gatas niya pa din yung tomboy bars, no? Tomboy bars. Tangina, tomboy na naka-brace ulit. Sige, sitahin mo ako sa ngipin ko. Ako na magtatanggal dyan sa bracket at sa pag-adjust, di ako hihinto hanggang sa di mo na rin kailanganin pa ng brace pag tinanggal ko mga ngipin mo. Oh, yung braces na sumisikip na sinabi ni Baltz kanina na i-ano niya dito na sagot niya dito sa round 2 niya. Galing nun, braces. Na ano niya, nadugtong niya ng tomboy, bangs, mood swing, anak, tagos, break. Ang galing nun. Speaking of Zian, tangina, sinita niya yung teritoryo sa paggamit ng AI. Napakawak na ito na composer. Christian, tas di naniniwala sa AI, piso to crossover. Flip top, ano na? Inis yung flip top, pag nangingi ng validation kasi parang turn off dahil porket di namin tinawanan, nangingi ka ng. Pero okay siya, no? Tinira ni Baltz yung teritoryo kasi gumamit ng AI, tapos Christian yung pangalan ni Baltz daw. Hindi naniniwala sa AI crossover, no? Yung crossover, AI na Allen Iverson, tapos crossover. Masyadong niyang nilalaro yung terms na meron siya na hindi basta-basta maidadigest ng hindi basta-basta madadigest ng crowd. Kasi madaming pasikot-sikot, pero sa pool, no? Sa pool, puntos pa rin. Galing pa rin. Tuloy tayo. Piso to crossover. Flip top, ano na? Flip top. AI? Crossover? Malaalin na Iverson, subukan mo sa akin bumuta. At kung ayaw mo sa AI poster tol, dadakdakan ka sa mukha. Ayaw mo sa AI. AI, Allen Iverson, kinanjunk niya hanggang sa dun sa poster, binalik niya doon sa AI na poster. Dadakdakan ka sa mukha. Pagka poster jump sa NBA, tinakdakan ka sa in your face. Sa in your face. Tuloy natin, Steven. Galing Steven dito sa round 2. AI. Ayaw mo sa AI poster tol, dadakdakan ka sa mukha. Ayaw mo sa AI. Pero gusto mo kay Jabo. Hoy boy! Tanga ka ba? O di ba contradict pucha, tomboy talaga, contradict. Tomboy. Galing. Nabalik niya sa tomboy. Contradict. Tomboy. Ayos. Galing. Flip top, ano na, flip top. Para siyang si Lil Jan. May celebratory dance pagka maganda yung bara. Galing. Contradict, tomboy, hoy fuck you mahina, oga, gumali na, maikukumpara ka dyan sa taga, Japan na malabo yung tira. Galing. Na siya. Parang nagpapakita naman na siyang ng rap skills niya. Tingnan natin kung tutuloy-tuloy niya.
Palibati na maikukumpara. Tomboy, hoy fuck you mahina. Oga, gumali na maikukumpara ka dyan sa taga. Japan na malabo yung tira. Palibasa, babae ngang Japan, kasi si Jabo, sinasabi Japan technology daw siya. Tapos, Japan, malabo yung, gusto maikumpara sa Japan, malabo yung tira. Japan, malabo yung tira. Pixelated na alam mo na, mga AV ng Japan. Okay yun. dyan sa taga, Japan na malabo yung tira. Palibasa, babae ngang pinanganak kaya di mabili yung gusto ng bobo. Oo, Barbie binibigay sa'yo nung bata, ngayon ka nag-aangad ng robot. Kasi naman, yan, yung balik pa rin siya sa tomboy bars, no? Tomboy bars pa rin yung lagi kang binibilhan ng Barbie pero ang gusto mo robot. Galing. Tuloy-tuloy siya na nako-callback niya yung tomboy kahit akala mo tapos na. May callback pa rin siya sa tomboy. Kaya bakit gusto mo ng robot? Alam mo naman na bano kanya nilalamon. Kung gusto mo ng metal, sige saluhin mo tong bala maghapon. Habang ako tunog lamang ng robot. At alam kong alam nyo na ngayon. At kakahangad niya ng robot ay binigay ka sa bata ni Atom. Bata ni Atom. Parang hindi na parang hindi nakaka na bata ka ni Atom dahil sa loose streak ni Atom, yung pinakita niyang performance, parang walang masyadong dating. Na-appreciate lang ni Sir Arik kasi kilala niya si Atom na bumubuhat ng liga sa Bicol. Pero hindi, kung sinabi niya, bata ni Cripply, halimbawa lang, tingin ko mas puputok yun. Tingnan natin, tuloy natin kung paano niya tatapusin yung round 2 niya. Paano niya babawiin yun? Kasi medyo, para sa akin, laylay yung bata ni Atom niya na lies. Pues, ito na yung robot ikay pinanggigigilan at sa sobrang gigil yung suntok di nabibilang. Pusin yung makikitang di mausap, masinsinan hanggang masira mo tong robot at hindi mo mapigilan. Nice. Fuck Motos versus Pulu sa finals! Ako naharang dyan sa gusto mo pagkatapos mo ditong makawawa. Oo, di ko ibibigay ang hinihiling mong robot. Ganto ako magpaiyak ng bata. Nice. Puto, magpaiyak ng robot. Ay, magpaiyak ng bata kasi hindi binigyan ng robot. Galing. Daming ni Steven dito sa round 2. Wala nang gagaya pa sa'yo. Madali lang yan na mainis tsak na daeg sa pagaligan. Kung sa gender may defect, hindi na need tong pamarisan. Balik pulo kanyang effect sa kanyang isla na naiwan. Ito'y factory reset, ibabalik kita sa pinanggalingan. Sabay nag-guard. Kasi di ba yung mga tomboy daw na nagiging babae, factory reset. Pagka naging babae ulit. Pero yung sa kanya, factory reset with a tomboy twist kasi nga may callback siya ng tomboy. Tapos factory reset, ibabalik kita sa isla na pinanggalingan. Pulo. Nice one, Steven. Kontra di ka. Oy, ayos. So, round 2 ni Steven. Sige. Medyo mahina yung rebat niya doon sa self-defense, no? Binalik niya kagad pero medyo lame. Tapos nag-sip-sip bars siya kay Arik na kesyo maganda nga daw yung papasok na siya sa flip top, etc. Tapos yung request niya na may tomboy, ayun na, pinasok niya na yung tomboy. Yun na, start na yun na yung mind conditioning eh. Hindi lang basta mahabang setup. Ang ganda nun, ang ganda na ginawa niya. Bigla niyang pinasok yung tomboy na naano kagad ng mga tao na tomboy si Valls kasi nakawangis, no? Yung katawan niya yung katawan, yung buhok, etc. Tapos, yun na nga, yung pasunod nun is yung bangs, no? Bangs bala, may bangs sa ulo, bala. Sumunod yung boses na malumanay, biglang magagalit, tapos inano niya na mood swing kasi nga, tomboy. Pinanat niya na may anak ka na pala, sana maging mabuti kang ina, single mom pala,
Galing. Tapos, sumunod naman, bigla siyang umatras. Kala mo ibang ano na, ibang setup na is gagawin niya. Pero, pagbaril, tagos, ano to, dugo sa likod, may tagos, tomboy na naman. Tapos yung braces, bracket, kasi tomboy na naka-braces nga eh, sabi niya kanina. Galing nun. Kasi, nasagot niya yung previous na, yung round 1 ni Baltz na about sa braces naman na, ano ito? Parang pareha silang gumamit ng braces na reference. Pero mas nagustuhan ko yung pagkakalapag nung kay Baltz, nung kay Steven kasi nagmukhang rebat yung kay Steven. Kasi parang yung braces nung kay Baltz kanina is medyo gamit na. Yung kay Baltz, pasagot yun nangyari, parang ganon. Tapos, contradict, yun, galing din nun. Contradict. Tapos, tomboy, balik tomboy bars. Yung Barbie at Robot, pangarap na laruan, Barbie at Robot. Tapos, ganito ako magpaiyak ng bata, kinukuha na ng robot. Tapos, tinuloy-tuloy niya na, nag-AI na rin siya. Ang ganda nun. So, tingin ko, nakuha ni Baltz yung anong tawag dito? Nakuha ni Baltz yung round 2 para sa akin. Pero hibla lang, manipis lang kasi maganda din yung performance ni Steven. Nakuha ni Steven yung round 2 sa akin. Pero gahibla lang. Maganda yung performance din ni Baltz nung round 2 niya. Pero ang score ko dito, round 2, Baltz 9, Steven 10. Baltz 9, Steven 10. Next. Round 3 tayo ni Baltz. Let's go. Heart. Contradict ang puta. Tanga di ka mabisa. Magmumukha kong tomboy na ayaw sa burat. Sa akin di ka makakaisa. Putik na yan. Yun, parang huwag na gawin yun. Huwag mong i-embrace yung winawangis ka na negative, di ba? Parang inumpare ka sa sa kontra sa iyo tapos bigla mong in-embrace. Kahit sabihin mo ba na sinabi niya yung word na magmumuka, alam na natin hindi i-epekto yun kasi mo hindi ka makakaisa sa akin. Wrong yan, wrong. Lame rebat. Tuloy natin. Burado! Ciao! Hindi burado yun. Alam nyo ba't di tatagos si Steven? Kasi alam nating lahat na wala siyang palag kay Didel. Kasi galing ka ng Bicol. Dapat na pick up mo na yung clues. Anong pakiramdam na mag-semis? Dapat di ka na ma-curious. Umaatras nga kayo sa mayon. Wala kang chance sa Vesuvius. Nice. Opener niya. Siguro mali lang yung bukas niya nung linya na alam niyo kung ba't hindi makakatago si Steven kasi hindi siya makakapalag kay Didel. Parang pinapangunahan niya yung mananalo, no? Sa laban nila na yun. Tapos na ang dahilan is hindi siya makakapalag kay Didel. So mahina, parang yun yung mahinang dating sa akin. Dapat kung hindi siya makakatagos dahil sa'yo, dahil pinigilan mo siya, dahil mas magaling ka sa kanya. Parang ganon. Pero ang ganda nung play niya doon sa Mayon kasi Bicolano. Tapos si Didel, Vesuvius. Yun nga, yung Vesuvius line ni Didel na Mayon sa Italy. Mayon, Vulcan sa Italy. Tuloy natin. Didel, what's up? Biro lang mga yun. Vesuvius umison, sasagasaan ko para magkampyon. Pinapakita ko lang naman kay Steven itsura pag may bragging rights ka maghamon. Di ba totoo naman?
Mga taga Bicol lang naniniwalang mananalo ka sa battle. Balts versus Mison o Balts versus Didel, yan lang inaabangan at usapan sa sunod na chapter. Nakakatawang binuo ka ng atoms pero di ka nagmamatter. Nice, nice. Matagal niya na ako minamanmanan. Sa battle of track ko yan nakaabang. Alam ko naman tagahanga ka dyan. Pues nandito na ako sa mukha mo, harap-harapan kang binibigyan ng sample. Nakita mong bagra pala ako't di man lang nagiging humble. Steven, dapat naniwala ka sa mga taong nagsabing never meet your idol. Pero Oragon daw yan. Matatapang na tao, di ko Nice. dapat nahamakin. Kaso ano pa nga bang kakatakutan ng taong sa digmaan na nang galing? Sayang. Dinala ka dito ni Atoms at Cygnus. Yan dalawa mong bossing, di ko alam kung anong nahit-hit. Pagkatapos talaga ng 2x2, wala na silang malakas na bitbit. Oh, yun sinasabi ko. Totoo. After ng 2x2, wala na silang malakas na bit-bit. Bit-bit, yun nga, parang sinasabi ni Balts, bit-bit ka ni Cygnus at Atoms. Wala talaga silang malakas na bit-bit. Nice one, galing nun. Tuloy-tuloy. Jow, kahit pa magtulong-tulong buong Oragon lang sinabihan sa abot bubong kong energy. Para lang naman kayo mga low-tier na MC sa motos ang pedigree. Mas gugustuhin ko pa maging pulubaho kesa ligang walang identity. Oh, wala kayong branding. Wala kayong nabubuong Ayan the aggression niya para sa akin wasted eh. O para kang nagtatapon ng malakas na skill pero AOE. Kunti lang yung matatama doon sa kalaban mo. Unlike sa point click ka ng skill, direct yung damage, parang aggression niya nasasayang pa. entity. Oh, wala kayong branding. Wala kayong nabubuong pangalan. Maaalala lang kayo bilang apakan ko na hagdanan. Kaya yung pukin ng inang liga mo, wag mo sa aking iyayabang. Kung malakas talaga yung Oragon, ba't ako na pinakamalakas mo na nakalaban? Yaw. Wala bang identity yung Oragon? Okay naman sa akin yung Oragon, Okay naman sa akin yung Oragon rap battle. Lumaban dun si Duma, diba? Pinulatan niya si K-Ram, si Third D, si BR, si Batang Rebelde. Ganda din nung niya doon. Ganda din nung laban nung match-up nakalimutan ko laban ni Batang Rebelde. Siguro, ayun lang. Parang di ba? Ako naman, I'd rather have no identity kaysa naman tawagin kang baho. Pulo baho, di ba? Doon na lang ako sa walang identity. At least, mabubuo pa, may chance pa akong buuhin yung identity ko. Kaysa naman sa tawagin akong baho. Anyway, sige, tuloy natin. Supats yan eh. Ito payo, bumalik ka ng Oragon dun makipagbasagan ng bungo sa mga wak sa inyo, ikaw mismo mambugbog, padanakin ng dugo. Patunayang karapat, dapat ka dyan sa hawak na sulo. Dapat magawa mo mag-champion, dapat sa Oragon maabot mo yung tuktok. Pag nagawa mo lahat, congrats. Qualified ka na mag-tryout sa pulo. Kasi Kasi ka na mag-tryout sa pulo. Pinagpapahinga ka na ni Enigma. Kaya pulo yung ginamit niya ngayon. Pinakitaan ka na ng isla, oras na daw para magbakasyon. Kasi nandito na si Nasha, si Tu, si Wangbut, Uno Mas. Mga MCing sa liga namin naging malaking parte. Mga kagaya mong tunog mo, Tusmatic, masasantabi. Ang mali nyo lang pre, di kayo naniwala kay Laxartis na parating pa lang kami. Parang kino-compare niya yung ulo sa Oragon, no? Medyo mas magandang sulat lang to doon sa yung parang sinasabi ni K-Ram na doon sa battle nila ni Katana na kahit sino manalo, Las Piñas pa rin yung mananalo. Kasi sila taga Las Piñas ni Katana. Yung kay Balts, hindi ko siya nagustuhan kasi mas gusto ko siya doon sa Las Piñas na sinasabi ni Kera. Pero kasi itong kay Balts, maganda yung pagkakalatag niya. Kaso,
ginagamit niya yung pulo para umano siya, lumakas siya. Ang battle rap is one-on-one eh. Kung gagamitin mo yon yung grupo mo, gamitin mo creatively. Hindi ganun ka creative yung pagkakagamit ni Baltz dito. Ituloy natin. Ciao! Makapunos tayo, Steven! Tangina ko makakapana sa pitaka! Paano round 1 hanggang 3 sa akin sira-sira siya? Ayoko sa event na to! Gusto ko sa zoning o buwelta manggibaba! Wala akong respeto sa right of way, kaya merong nadisgrasya! Ciao! O sinagasaan na yupe! Sabay libing din sa tuleg! Tago mo na yung cellphone mo, Enigma! Wala ka nang ibubuk ng ticket pa uwi! Time, ang line baka nauli ng mga sikas ko. Nagbalat, pahinga natin! Wait lang. Parang nahinaan ako sa round 3 ni Steven. Ni Baltz. No, mahina yung rebat, pero maganda yung bit-bit na line, no? Yung wala na silang malakas na bit-bit. Kay Atom Cygnus, Steven, tinira niya. Yung pag nag-champion ka sa Oragon, pwede ka na mag-try out sa pulo. Na kakaroon ng comparison sa liga nila. Sinasabi ni Baltz kung ba't mas superior yung pulo. Ayan. Kaso, yun nga, hindi siya ganun ka... Maganda yung pagkakasulat. May puntos pa rin, pero hindi lang siya effective. Hindi lang siya effective sa akin kasi hindi ginagamit niya na yung parang ipapasapak kita sa kuya ko, papasapak kita sa kaibigan ko. Parang ganun yung nangyari. Hindi yung ako lang sasapak sa'yo. Parang ganun yung intindi. Yung dating sa akin nun. Tapos, right of way, na yung panapos niya, wala akong respeto sa right of way. Kaya parang sinasabi niya, sinagasaan ko na siya. Tapos biglang natapos. Parang hindi okay na ender. Kagaya nung round 2 niya, hindi okay yung tapos. Tignan natin yung kay Steven para may comparison tayo. Let's go! Tangina, di daw kilala yung Oragon Rap Battles. Anong gusto mo? Iyutan. Pag tinalo kita ngayon, ako yung di mo malilimutan. May arrive lang sa malilimutan. Imama ko ulit yung lines mo ah. Hindi yun sikat pero ayos na din yun. Sablay kasi yung pagkabanat mo dun eh. Sabi mo dun ay... sabi mo tol kay Sian. Nakita mo yung poster? Pag inikisan ko, pangalan mo dun, literal ka ng burado sa mapa. Tol, una sa lahat, hindi pinangbubura ng tao yung mapa. Kita nyo namang timang binto. Ako try mo lagyan ng X dyan sa mapa nang makakita ka ng ginto. Kaya paanong na-recognize to na ko po? Kundi naman pala sapat yang dala niyang sandata. Oo, paanong matutuklasan niyang pulo? Eh di mo nga kayang gamitin na maayos yung mapa. Kaya dapat dyan nilalampaso gago, di ka mananalo gago, wag na magbalak. Pagkat gumagana lang yung map sa mga nagkakalat, bawal na sa gubat mapadpad. Sa pagkawalay masusubukan to. Total di mo rin kayang gumamit ng mapa. Kamatayan ang patutunguhan mo. Kasi masyadong mayabang itong pirata. Akala nyo sobrang galing. Tung di marunong gumamit. Pangit yung yung mapa setup niya. Medyo magulo. Sabi niya nung una, hindi ginagamit pambura yung mapa. Hindi sabi ni Baltz. Tapos, yun, inano niya yung map. Pang nagkakalat. Ang ganda nun, no? May puntos, pero since lame yung gamit niya doon sa mapa na sumunod, parang wala, nalito lang, nakakalito lang sa ano ba talaga yung mo, gusto mong sabihin. Na extract niya yung mga pwede mong gamitin sa mapa na reference, pero hindi maganda yung pagkakagamit. Ng mapa pues, di na makakabalik. Akala nyo sobrang galingan mo.
Kasi masyadong mayabang itong pirata. Akala nyo sobrang galing. Tung di marunong gumamit ng mapa, pues di na makakabalik. Kahit ano pa man kanyang kawin, at kahit damit pa ay balik ta rin. At kahit magsisisigaw ka man, men, nasa gumamit na ka ng mapa, puta, naliligaw ka pa rin. Naliligaw ka pa rin. Inapos siya dun. Bakit? Sayang yung ano. Sayang, Steve. Ubi ka muna. Hindi, sinadya ko yan. Ito hindi mo inaasahan na pasabog. Kaya simulan mo nang umabol. Kita nyo naman na kahit ako yung kinapos sa linya ko siya yung di umabot. Nice. Ang galing. Ang lapit. Hindi nung bitaw ni Steven. Ano siya? Fake kapos. Pauso ng mga battle MC, no? Ano-anong fake na pinagagagawa. Fake kapos. Galing. Nice one. Steven. Okay, tuloy natin. Di ito basta biro! O malahok malamin si Tar, hindi mo kayang tapatan to! Kita nyo naman nung sa tinamaan ko ng hook ay nahuli yan sa pranko! Mobile Legends pa yun. Sinadya ko yan! Kasi yung hook, alam ko, si Pudge eh. Pero yung hook ni Franco, ko alam kung tama ba na si mobile, sa Mobile Legends yun. Hindi naman ako naglaro ng matagal ng hook. Pero yun, kung yun man yun, okay yung linya na niya. Pranko! Sinadya ko yan. Tulad ng laban mo kay Exodus. Kinantsaban niya si boss bago bumitaw ng punchline, sumenyas pa ng malupit. Tapos biglang, si Enigma, kanina pa may hawak ng cellphone, kanina ka pa binubok ng ticket pa uwi. Ano akala mo, ha? Di ka mapapansin? Aba, yung naisip mo sana nice rin. Tanga, bago ka magdesisyon ng book ng ticket pa uwi, dapat sigurado ka na safe yung landing. Habang kayo naman, bilib na bilib. Akala nyo hindi scripted, dapat dito tinataga. Tol, para kang tanga. Hanggang sa magmukha ka ng ticket ng eroplano pag uwi, pagtapos mong maputol sa dalawa. Kasi di ba, boss? Sinabi niya yung sa'yo bago magsimula yung battle, di ba? Ano? Di ba? Ito na ba yung sinasabi mong heavyweight? Oh, kaya di na ako magtataka kung ba't di nyo to masira-sira. Kung ganito yung sinasabi nyong mabigat, bakit binubuhat na lang niya ng walang kahirap-hirap? Alam ko yan. Gawain ko yung mga ganyan, kaya ilalantad na to. Alam ko yan. Gawain ko yung mga ganyan, kaya ilalantad na to. At kung pinuhat ka ni boss ako, maglalaglag sa'yo. At kung nabuhay ka dahil sa pagbunot ng sipi, sa akin di na yan gagana. Kasi kapag ako ang siyang bumunot, mayroong babaw na bala. Mahihirapan tong bata ng 3GS sa akin tumadudurog. Ganyan talaga kapag galing sa squatter, sa presidente nang hihingi ng tulong. Oo. Kami na yung di kilala, kami yung di deserving, kami yung wak, maraming sablay na linya, oo. Di ako kalakasan, pero at least di ako nagpabuhat din kay boss para umangat sa laban. At di ko rin tinatanong yung flip top ano na. Dahil gusto ko ng paliwanag. Ang flip top, hindi na, diba, gaan siya kanina. Teka. Parang may sasabihin pa siya eh. At di ko rin tinatanong yung flip top ano na. Dahil gusto ko ng paliwanag o di kaya ng karangalan. Tanga bagay lang talagang itanong sa inyo yung flip top ano na kapag kayo na yung kalaban. Di ko yan pababayaan yung ginagawa nyong kadayaan. At kung parating pa lang kayo, tangina di namin kayo kailangan. Oh, ayun, ganda. Yung last part na yun, no? Kasi di ba nagsabi na siya, si Bats nagsabi kanina, dapat nakinig kayo kay Lax Harpist. Parating pa lang kami. Binalik niya dito na parang kung parating pa lang kayo, hindi namin kayo kailangan. O, yun. Pero yung line niya na, flip top, wala. Ituloy natin, Steven. Dapat yan tinatagan at diretso na to hanggang finals na makita nyong kalat-kalat itong pulo na parang 100 Islands. Okay, nice. Parang nakalak item lang sa Dota ang kadahampas ko Makati. At kung ikaw si Baltasar, ako naman si Balanar. Mas malakas ako ngayong gabi. Yun!
At kung sa tingin mo, na-predict mo ako, dahil sa pagmamako sa'yo, well, sinadya ko Oo nga. Na-predict ka niya, no? Na, mamak. Galing naman, gumamit ng eh. common lines and common angles para ma-predict mo mga linya ko na goods at saktong siya'y kumagat na nga sa pain. Another big fish na naman ang madadali ko sa hook. Nice, nice. Galing. Nagpa-predict ako sa'yo kasi na-predict ko na ipipredict mo ako. Galing, galing ni Steven. Sabay, yun nga, na-fish, hook, fish. May bingwit sa hook. Parang Dota bars pa rin siguro yun. Si Pudge naman na siguro yung sinasabi niya kasi Dota na sinabi niya. Di mo ko kakayanin, Mr. Puno ng saging. Iba ang init ko ngayon, tiyak na merong matutupok. Ito ay parang forest fire po yung papatay sa puno. Forest At fire. kaya ako siya sinusunog para mawalan na siya ng hangin at hindi na magtagal. Kasi alam nyo namang sakit sa baga rin ang pumatay kay Baltazar. Ay. Nice, Time lang naman! nice. Galing nung, nung panapos niya na si Baltasar namatay sa pneumonia sa baga. Galing. Ay, tama ba? Pneumonia nga ba o TB? Pero anyways, yun. Galing nung panapos niya na yun. Sige. So, round 3. Si round 3 ni Steven. Ayos yung kinapos. Kinapos siya, pero binawi niya. Galing. Yung mapa, yung rebuttal niya nung una, yung, di okay. Pangit yung rebut niya. Kasi mai-rhyme niya lang. Tapos, yung predict. Ganda nun, yung hook predict. Pero yung flip top, medyo hindi ko nagustuhan. Tapos yung ender niya, Baltasar, namatay sa sakit sa baga. Pasok din yan sa akin. So, in comparison, sa round 3 ni Balts, parehas laylay, parehas parang humina sila. No? From round 2 nila na malakas, round 3 nila humina. So, yung round 1, buwelo, round 2, lumakas, parehas silang lumaylay nung round 3. So, yung round 3 nila, bigyan ko sila parehas ng 8. No? So, Balts 8, Steven 8. So, by score, ang nanalo sa akin, round 1, so for Balts, 9, 9, 8. For Steven, 9, 10, 8. So, lamang ng piso si Steven. So, yun, pero ang ganda. Lakas ng round 2 kasi talaga ni Steven. Pero ang ganda ng laban nila, no? Hindi naman ganun kalaki yung lamang ni Steven. Manipis lang yung yung ipinanalo ni Steve. Pero ganda ng laban. Abangan natin sila sa Right of Way 2, Pangis nun. So, tingnan natin yung boto. Kung Flip top, langit lupa, right of way, day 1, Steven vs. Balts, mag-ayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang bota ng Urado, 4-1, advancing sa tournament, mag-iay tayo lahat para kay Steven. Steven nga. So, ayun. So, kung umabot kayo dito, maraming salamat sa panonood. At sa mga next na reaction video, mas gagalingan ko pa. Maraming salamat. Please like and share my video. Pagkalat nyo na meron na namang isang fan na gumagawa ng reaction video na nagmamagaling, samahan nyo akong magmarunong dito. Sa delayed reaction, hanggang sa susunod na episode, maraming salamat. Peace out.